Alright, yung lingkod mga Absat, Maestro Paul TV. Ito, pag-usapan naman natin si Harry Roque, mga Absat. Ano pa yung latest kay Harry Roque? Mga Absat, naku, bistadong-bistado na, sinabi ni Attorney Claire dito. Naka-live si Attorney Claire, mga Absat, bistado ang ginagawa ni Harry Roque. Laka pa, ano ba sabi sa balita, mga Absat? Pahinga muna natin. Harry Roque. Kabayan, hindi naman DOJ. Ay, putragin. Hindi naman immigration. PBS-CBN pala to. Teka lang. Saglit lang. Saglit lang. So we'll ask the DFA. Wala pa nga eh. We will ask the DFA about it. Kasi DFA ang gumagabayan. Hindi naman DOJ. Hindi naman immigration. Ako, tsaka lang. Malakas ah. Wait lang ah. Meron tayong code card ata dyan eh. Wait lang ah. Check ko lang guys ah. Hindi, sa taas yata. Harry Roque. Code card na lang para sigurado. Senador. Asan na si code card? Nako. Ito guys. Ito na lang. ABS-CBN yun. Delikado tayo doon. Okay, update news. Department of Justice DOJ on Tuesday, May 27 today, confirmed that Harry Roque is holding 2 or 3 passports. 2 or 3 passports which are local passport, Philippine passport. Diba? The DOJ vows to conduct a thorough investigation on this matter. Nakapa, ang dami namang passport. Pero kinontra yata ni Kwan yan. Diba? Usually, may mga 2 or more passport, yun yung mga dual citizens, di ba? May passport siya ng Pilipinas, so may passport siya ng isang citizenship niya. Pagkakalam naman natin, ordinaryong Pilipino naman si Harry Roque, di ba? So, hindi naman siya dual citizen. Not unless nagdahig na siya. No, Netherlands. Fuck tayo dyan. Pero merong update dito, Mabsat eh. Sinagot ata ito to. Sagot niya, Mabsat to. Statement from Harry Roque's attorneys. Harry Roque's office. Fake news yung pinapakalat ng Marcos Jr. administration na mayroon daw akong multiple passport. Sinabi niya, hindi nga masabi ng Department of Justice kung 2 o 3 ang aking pasaporte. May nahilo na naman, sabi ni Harry Roque dito. For the record, I am currently using 1 regular passport because the other regular one still current. No more blank pages. No, the Department of Foreign Affairs will certainly that the previous current one is canceled without prejudice. Oh, so meron talaga, no? My regular passport is presently with the Dutch authorities as part of my asylum application. Ayun lang, kung ma-aprobahan ka pa. Balita natin, naku po, red notice na yan. Malapit-lapit na, may sinasabi si General Torre. Also, I am no longer using a diplomatic passport since I left the government several years ago. Oh, so talaga marami palang passport, no? I am also no longer using, meaning ginagamit mo yung diplomatic passport mo noon. So talagang may 1 o 2, hindi lang talaga nag-iisa. Meron at meron pa rin. Mga kababayan, mag-ingat kayo sa mga naglipa ng fake news. Itinodo na nila ang paninira sa akin. Ay, tiniraan daw. Pakinggan nga natin si Kan, guys. General Torre. General Torre, bago natin pasukan si Kan. Bago natin pasukan si Attorney Claire Mabsat. Okay. Ay, naka-YouTube pala. Pero mag-like and subscribe. Maraming salamat. Here we go. Sa Interpol na maglabas ng red notice laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque na nasa the Netherlands ngayon. Ito ay matapos isyuhan ng warrant of arrest si Roque ng Angeles City Regional Trial Court dahil sa umano'y paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 kaugnay ng pagkakasangkot sa illegal na operasyon ng Pogo. Una nang naaresto sa buwat umano ni na Harry Roque pati ni Cassandra Ong sa Mabalacat, Pampanga. Oh. Kaugnay niyan, magkakasama natin si PNP CIDG Director Major General Nicolas Torre III. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Salamat po sa oras. So kanina lang to guys, latest lang to itong araw na to, kaninang tanghali. Okay, here we go. Pasok, General Torre, pasok.
Magandang tanghali po at magandang tanghali sa inyong mga tagapakinig. May tugon na ho ba ang Interpol dito nga po sa inyong hiling na maglabas ng red notice laban kay Attorney Harry Roque? They're still in the process of evaluating the request, pero we are very confident naman dahil sa mga ganyan, routine naman yan at napakasimple yung case yan. Napakasimpleng case yan, no? Naka pa, paano yan? Paano yan, Harry Roque? Napakasimpleng case yan. Mukhang may possibility talagang lalabas ang red notice ng Interpol para sa'yo. Naku pa po, problema na naman si Harry Roque dito. Tuloy. Mas napakasimpleng process lang yan because there's no question naman na meron ng valid warrant from a Philippine court at ang kaso ito ay kaso rin naman sa ibang mga bansa. Kailan po natin inaasahan yung kanilang approval or tagon doon Kailan? sa ating request? Kailan? Well, wala tayong timeline para dyan, pero hindi naman tatagal yan. Anytime yan, lalabas yan. Wow, anytime lalabas yan. Magday ka, Harry Roque. Anytime lalabas na yung red notice mo. Agoy, tago-tago na ulit. Agoy, wag ka nang lumabas dyan. Kailan mo ba- Especially na meron naman ho ang ating DFA na ipakansel ang passport ni Harry Roque. Oh, ayun, speaking of the cancellation ng passport, ay kanselado na ho ba ito? Wala pa po ang latest information, nakita ko lang sa aming mga updates at nakita ko rin sa mainstream media Yes. na nirequest na rin yung DFA. That's one of the things that pagkiritingan para na-expedite ang pagbabalik ni Harry Roque dito sa bansa. So ito po yung kaso na nakasampa na sa kanya and eventually pag nakansela na yung passport, ito po yung gagamitin na rason para makauwi po si Attorney Harry Roque. Ito pong Interpol red notice, paano po ito nakakatulong sa pagsasakatuparan po ng warrant of arrest laban kay Roque? Ang Interpol kasi is a platform of operation ng mga bansa miyembro niyan. The member countries tend to aid one another in cases like this, such as extradition of wanted persons or fugitives that have crossed boundaries at lumipat sa ibang bansa to escape prosecution dito sa kanyang kung saan bansa siya ay naasunto. So Interpol will be the platform for cooperation para ma-extradite ang mga ito. Ang depensa po ni Attorney Roque, bahagi lang daw ho ito ng political persecution. Kaya nag-apply siya ng asylum sa the Netherlands. Kailangan muna bang hintayin yung decision po ng asylum application niya bago makapaglabas ng red notice? Sagutin ko na muna yung nauna kung hintayin ba ang asylum ng Netherlands. Internal machinery ng Netherlands ang mag-take niyan, pero siguro naman makikita naman ng Netherlands na itong kaso ni Roque, hindi naman ito Bago. kaso, kundi talagang kitang-kita na human trafficking ito. And that is punishable in most parts of the world. At pagkatapos sa accusation naman, sa depensa niya, na ito ay political persecution, at ang abugat siya, may intindihan niya yan kung ano ang political persecution. And ano naman natin ang kanyang history of spew victims at saka misinformation and disinformation and outright lies. Hindi natin siya wala sa political persecution dito sa bansa natin at hindi siya pinipersecute ng bansa natin, kundi siya ay hinahabol sa kanyang mga ginawa na may mga complainant, na-recover natin ang mga traffic persons na mga tinotorture doon sa mga POGO at with attendant crimes na mga ginawa nila doon sa POGO operations na ngayon ay pinasarado na at in-outlaw ng ating presidente. Pero sir, pwede po ba general na okay, kung kunwari man po ay ni-recognize na po ng Interpol yung red notice, so hahanapin na nila. Kung sakali man pong mahuli nila sa gitna po ng political asylum, yung asylum na hinihiling po ni Attorney Roque, pwede po bang hindi nila yon ibigay kung sakali sa Interpol? Hindi siya ibigay sa Interpol? Ayoko pong paunahan kung ano man ang gagawin ng Dutch government regarding kay Harry Roque, But we just would like to emphasize na si Harry Roque ay nahaharap sa isang heinous crime dito sa bansang Pilipinas. I just don't know if makumbinsin niya ang ibang bansa na siya ay inosente at siya ay hindi dapat ibalik sa Pilipinas sa cases na yan. Because I really doubt it na siya ay paniniwalaan at nakikita naman sa mainstream media at social media kung sino siya at kung ano ang kanyang background. But obviously, of course, tuloy pa rin ang formal channels na gagamitin natin bansa, including the police attaché program, para maibalik siya sa bansa pag maklear na ang mga legal processes. Tayo naman ay gusto natin gusto natin i-emphasize na sa gobyerno po ng ating Pangulong BBM, tayo ay stick to the rule of law. Talagang sumusunod tayo sa sistema ng batas at ating ina-exhaust ang mga legal means and the formal channels para sa mga trabahong to at wala tayong balak na lumabas man yan sa kung anong sinasaad ng batas. Una na pong naaresto ang isa sa co-accused ni Roque at Cassandra Ong. Ano po ang partisipasyon nito sa illegal na operasyon ng POGO sa Porac, Pampanga, General? Well, itong nahuli natin ay operations officer ng isang security provider doon sa operation sa Porac. Nakita naman natin sa CCTV kasi, di ba, may mga foreigners doon na gusto na tumakas at dahil sa mga unlivable and unhuman like living conditions, nakakahingi ng tulong sa mga otoridad, including the barangay officials, at nakakita natin ito ng mga videos na kumalat
sa social media. Itong nahuli natin ay operations officer nito ng security agency na naghahabol sa mga taong ito at ito sila yung mga nagbabalik against the will of these people to those fog operations kung saan sila ay patuloy din na tinotorture, sinasaktan at doing things that are against their will already. Wala naman sa kontrata ng kanilang trabaho. Ano naman po ang estado pa ng iba pang co-accused ni Attorney Roque? Gaya nga po nitong si Cassandra Ong. Hinahanap pa rin po natin sila at hindi naman magtatagal yan at makukuli natin ang mga yan kung saan man sila nagtatago. Pero maklaro na dapat ay sumuko na rin siya, hindi po ba? Dapat naman talaga, lahat ng mga naakusahan ng ganyan ay sumuko at harapin ang kanilang mga pananagutan sa batas. Sila naman ay pag-provide ng abogado ng ating gobyerno at yan naman ay katasad sa ibang mga regulations, rules and regulations ng law, ang mga batas ng ating bansa na kung sila ay hindi maka-afford ng abogado, bibigyan sila ng abogado para depensa at siguraduhin na kanilang mga karapatang tao ay napoproteksyonan. Nakakasiguro pa rin ho ba tayo, General, na nandito pa sa bansa itong si Cassandra Ong? Kasama po yan sa ating mga binidify, pero may pronouncement naman ng ating mga related agencies, ang Philippine Immigration, at kasi wala naman silang exit records dito sa ating immigration files. So we are hoping and we are assuming na nandito sila kaya hinahanap natin sila. Meron ho ba tayong mensahe, panawagan, apela kay Attorney Harry Roque, General? Sa atin lang naman is may batas na ngayon ay namanaig dito sa bansa natin. The law and order is prevailing in the Philippines and is facing a serious case in the courts. Siya ay isang abogado at officer of the court. So I believe that ang tamang aksyon ay harapin ito at tingnan kung ano ang kanyang mga magiging depensa sa akusasyon ito. So, Ang Harry Roque, harapin mo na. Total, abogado ka naman, di ba? Isa kang officer of the court. Kaya kailangan ipakita mo ang galing mo bilang abogado, di ba? Kaya tuloy hindi masisisi ang mga tao kung tawagin ang isang pugante eh. Di ba? From human court. Human court tuloy. Human court, human. Anong tawag sa kanya? Basta yun. Nakalimutan ko tuloy. Meron yung kanya human rights lawyer. Ayun. Human rights lawyer to fugitive. Agoy! Ang sakit naman nun. Ang saklap nun. Diba? From human rights lawyer, naging fugitive. No, hindi man lang kaya ipagtanggol yung sarili. Diba? International lawyer pa man din. Nako po, tapos sasabihin, ginigipit. Harapin mo yung kaso mo. Umuwi ka na. No, wag mo nang hintayin na kaladkarin ka ng Interpol dyan. Di ba, Ma'amsat? Press 1 sa mga gustong pauwiin si Harry Roque. Press 2 sa mga garapatang gustong magtago at maging pugante pa din si Harry Roque. Tinanganaka na maging sasabi ng ating 674 viewers na naiwan. Sa kanya mga hindi mabagong pasok, again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Press 1 pag gusto nyo ng pauwiin, bring him home. Press 2 kung gusto nyo ng magtago at bilang maging isang tunay na pugante itong si Harry Roque. Nakabaw. May nag-press 2 si Auntie Babes. Gusto niya maging Auntie Babes. Gusto mo sang maging pugante talaga? Baka nagkamali ng pindot. Magtago na lang daw si Harry Roque. Press 2 di ba? Pag press 1, umuwi, bring home Harry Roque. Umuwi ka na lang. Harapin yung kaso. Pero pag press 2, pugante talaga siya. Bahala, maging pugante ka na lang dyan habang buhay. Nakapaw. Di ba? Ito, Mabsat. Pakinggan natin, no? Idagdag na natin to. Ewan ko kung tapos na pa. Pero feeling ko naka-open pa si Attorney Claire. Mabsat. Topic niya ito si Harry Roque. Pero, bistado, sabi niya. Sabi ni Attorney, bistado! Harry Roque! Bistado na ang ginagawa. Mukhang nasa ibang bansa pa rin si Attorney Claire. Bilisan nga natin. Ilan yung viewers niya? 6,000 plus viewers. Naka-live pa rin siya. Gina. Yan, si Auntie Gina. Okay, si Alvin Arizabal, Gios Jablos. Maylin, hello. Cheers. Forward. Bakit nga ba biglang nawala si Attorney Harry Roque? Bakit biglang nawala? Siyempre, anong usap-usapan to? Dahil di ba parang, wala. Dumilim. Anong nangyari? Madilim eh. Kanilang po, mga ka-clear, madilim. Forward. So, di ba? Bakit nga ba sila alis goo? Bakit nga ba sila, yun? Kasantong, ay nakaalis ng Pilipinas. Siyempre, magkakakilala na yan, di ba? Pero anyway, hindi ko sabihin kakilala niya si Alice Go, pero kilala niya naman si Cassandra Ong. Yun. So, ano nga ba ang nabisto, mga ka-clear? Sige, panoorin natin to, ha? Okay? Panoorin natin. Alam lang namin, yun ang aming nakita na maaaring paliwanag sa kanyang mga pag-alis kasi hindi nag-aalarm
hindi nag-align kasi meron na Oo. Ibig sabihin, mukhang may ginawang iba. Kaya hindi na alarma. So, ito lang naman tanong natin, mga clear. Okay, may freedom of movement ka. Diba? Kasi wala kang hold departure order eh. Wala kang hold departure order. So, hindi ka na pwedeng pigilan. Pero, hindi ko kasi alam kung ano yung timeline, no? Nauna ba yung order of arrest? O nararamdaman niya na magkakaroon ng order of arrest kaya siya umalis? Well, anyway, tandaan natin, may freedom of movement siya nung umalis. Pero, iba yung pamamaraan niyang ginawa. Kaya sinasabi ni SOJ, hindi na alarma. So, ano yung ginawa niya? Na yun ang nakikita, natitrace ni SOJ, Remulla. Tuloy natin. local bulletin yan eh. Hindi nag-align. Pero ang daan kasi, Wait, mga hindi nag-align. Maaring paliwanag sa kanyang mga pagalis kasi hindi nag-align. Hindi nag-align kasi meron ng local bulletin yan eh. Okay. So, maliwanag din. Mga kasi sabi ko, inisip ko kung may arrest warrant pa siya. Pero according to SOJ, may lookout bulletin na. So, ibig sabihin, medyo may lookout bulletin ka na. Medyo nakamasid na sa'yo. Pero it will still not stop you from traveling. Tandaan natin yun Hindi naman siya may stop mag-traveling. Pero bakit hindi na alarma? Kahit sabihin natin na may freedom of movement ka, freedom to travel ka. Diba? Kasi wala namang order of arrest, hindi ka naman fugitive. Wala kang warrant of arrest. Kasi mga krimen ko, kung may order of arrest ka na, kahit sabihin natin hindi siya criminal case, hindi ka na paalisin kasi may order of arrest ka eh. Diba? From the house. Hindi ka na pwedeng paalisin noon. May order of arrest ka. Dapat makomply yun. Okay? Pero dito, hindi nag-aalarma. Kahit may lookout bulletin na. Diba? Ba't hindi nag-alarma? So, ano yung ginawa ni Atty. Harry Roque? Okay? Tuloy. Hindi nag-align. Pero ang daan niya kasi, via tabi-tabi. Ayun. Ang kaklira. Okay, nandito tayo ngayon. Okay, nandito tayo. Ang isa daw talaga sa problema dito, is yung mga ganitong klaseng backdoor. Parang hindi siya masawata. Okay, hindi siya masawata. Ang hirap daw talagang, dito na to sa KL, parang ang hirap masawata kasi may mga, may mga sindikatong nakakatulong. Meron talagang gumagawa. Diba? So, tingin ko dapat, sa akin, kung pupunta, tatawid, diba? Kung tatawid, tingin ko mas maayos kung mas mahihigpit, kung hihigpitan yung pagbabantay. Kaya syempre, minsan di mo alam kung saan pupunta. Pero, okay, ganyan. Pag mahigpit, tapos hindi naman halimbawa lang ito mga kailan, this is just an example. Kunyari, tawi-tawi, halimbawa, andaan, Sabah. Halimbawa lang ito halimbawa, Sabah. Kung wala na dyan mga kakilin, hindi yan makakalabas sa Sabah dahil hindi siya makukonsider na legal na pumasok. Kasi walang tatak eh. Okay? Kung tatatakan man niya ng peke, dapat alam na agad ng immigration. Sa'yo, diba? So, dapat may pangbasa sila kung fake o hindi fake yung immigration. Tingin ko, ito pa, kahit natatak yan, hindi ba pagka tayo kumaga digital na to, computerized to, pag-aalis ka, alam naman eh. Diba? So, kung halimbawa man sa Sabah, ang alis mo, ang pasok mo, so magtatatak yun, tatakan. So, ibig bang sabihin, may kakutsa pa rin sa immigration doon? Tanong lang yun mga kaklira. Kasi kung example lang, kung makakaalis from Sabah, ito, dalawa lang kasi, di ba, tama ba? Si Alice Go, Kuala Lumpur, to Indonesia. Di ba, KL yun eh. So, lumabas, paki-correct nyo kung mga baka mali ako. Let's say, baka pumasok, papunta Sabah, tapos naayos, syempre yung ibang ahensya ng gobyerno, wala silang alam kung may peke doon o hindi. Nakaalis, papuntang Indonesia. Tama ba? Kung matandaan yung lugar eh. Okay, wait lang mga kaklira. Magkamali ako. Sa mga bago pasok, guys. Tama. Nakareso siya sa Indonesia so nakalabas na siya. Huwag kalimutan diba? mag-like and subscribe. Tapos na lumalabas ba? Parang, di ba, parang may nakita ako sa kanyang passport. Kuala Lumpur eh. Kung tama ako parang doon galing. Airport. Di ba? Teka. Okay, inside sa Jakarta siya nahuli. Pero sa Indonesia siya, di ba? Sa passport na yun eh. But anyway, so in other words, kung nakalabas ito, halimbawa lang ang labas niya isa ba? So, baka may kasabwat na doon. Yun yung tanong lang. So, really? Attorney? Hindi mahirap. Kasi syempre, pag may immigration na kasabwat, hindi naman natin sinasabing meron mga kakilala. Kung diba? meron. Pwede nga makalabas. Diba? Kasi dito Abdullah Bay, pag lumabas from the country, may kasabwat sa may tawi-tawi, ang dapat na mas maghigpit yung pupuntahan. Diba? Para kung hindi yung tatakan at hindi lumabas na legal ang pasok sa Indonesia kasi backdoor eh. Hindi siya makakaalis ng Indonesia. Ng Sabah, ng Malaysia. Hindi siya makakalabas ng Malaysia kasi fake na yung tatak. Diba? Sa atin kasi tumakas eh. So dapat yung pinuntahan, doon dapat mas mahigpit. Para huli agad. Diba? So yun yung tingin ko. Kasi kung sa atin tatakas yan, sa lawak, ang dami, diba? Parang from Palawan, meron din daw. Yan. So ginagawan backdoor. Ang lawak kasi ng karagatan.
para mabantayan lahat ng Coast Guard. Sa akin lang mga clear. So tingin ko ang dapat na maghigpit para hindi makalabas sa bansa na yon. Ang pwede niya lang gawin kung sample lang to. Kung Sabah ang punta, hanggang doon lang siya. Kasi mahigpit ang Malaysia. Dapat ganun, di ba? So yun yung tingin ko. Okay? Guys, konti na Okay. lang. 500 likes na tayo. Konti na lang. Yan. Tuloy tayo. Konti na lang, guys. Nag-backdoor siya. Mga clear kasi may nagsabi sa akin dito na yun na talagang problema, backdoor. Nagagamit yung lugar from us, from the Philippines. Palawan nga daw. Tapos isa matanda yung isa. Baka nga tawi-tawi. Local passport. Philippine passport. Oh, meron siya. 2 or 3 of them. Kaya alam mo, 2 or 3. I hope maaral mabuti to mga kaklir kasi hindi pwede magkaroon ko no? Sabay-sabay. Regular passports. 2 o 3. Hindi ko dapat, ito sa akin mga kaklir aralin kasi baka pangalan lang. So siguro kung sino man yung may-ari ng ibang passport, kung hindi isang tao yan si Harry Roque, dapat yung ibang kapangalan kasi Harry Roque is really common name. Siguro magkakaiba lang talaga sa middle name, di ba? Saka birth date. Kung sinasabi ni SOJ na halos pareho birth date, tapos ibang spelling lang sa, ano ba makasabi baka middle name. Pero kung ibang middle name naman, hindi siya yan. Di ba? O ibang birth date, hindi siya yan. Pero tingnan natin, pakinggan natin si SOJ. Kasi parang sigurado siya lagi yan sinasabi, parang 2 o 3 eh. natin. Ano lang ha? Kaya alamin pa natin. Tingnan. 2 or 3 of them. Bakit ganito ang expression ni Sir? Kailangan. Kaya alamin pa natin. Wala ko Alamin na tubig ko sa wala ko pa yan, mga na maestro. Tubig lang. Para at least 2 of them. At least 2 Philippine passports. At least, no? At least. Okay. Isa pa rin. Yan ang, dapat yan, isa lang yan eh. Bawal yun. Dapat isa lang. Ano kaya ang may kausap niya nandito si Asek Nico Clavano. Okay? Kaya ang ICC, Okay, ito. Ang tanong naman yan mga ka-clear is tungkol sa ICC. Dalawa pala topic ni ano. Yan. Oh, okay. Punta tayo kay Atty. Harry Roque. Ulit ha, ibig sabihin, kung nag-backdoor siya, hindi legal yung gawa niya. Diba? Tumalili siya sa Pilipinas nang hindi legal ang ginawa niya. So kahit sabihin mo may freedom of movement ka, yung pag-alis mo, illegal yun. Diba? Illegal yun. Diba? Kasi sabi niya, wala naman akong warrant of arrest, pwede akong umalis. Yes, pwede kang umalis. Sa legal na pamamaraan, hindi sa pagtakas. Diba? Kasi na-trace na nila na backdoor, kaya walang alarma. Hindi nakitang umalis siya. So yun dapat ang pagbutihan pa, no? Pagbutihan pa ng otoridad natin. Paano ito masasawatak? Diba? Okay, sabi kanina ni ang pangalan ni sorry tama naman hindi sinabi niya, dapat lakihan galingan ng immigration, Lemon. Wala tuloy. Kanina meron siyang binanggit eh. So tama na palakasin ng BI, pero tingin ko, maliban dyan, siguro palakasin yung mga otoridad dyan. Kasi kung backdoor, syempre parang hindi naman nahawakan ng BI yan eh. Ang BI, dadaanan lang sila eh. Sa legal na pamamaraan eh. Tingin ko, ang dapat na dyan, lokal na pamahalaan, police, Coast Guard, kasi sobrang lawak, hindi ko masabi kung makakaya nila yun eh. Saka dapat alam na nila kung sino gumagawa niyan. Kasi noon na yung tawi-tawi eh. Saka yung Palawan daw eh. Noon na for that eh. Palakasin pa. Diba? Ang puwersa dyan. Sino ba yun? Inuupang issue yan eh. Backdoor. Diba? Yung laki at lawak Lord Glenn, ng lugar natin, Maylene. Diba? Nandiyan ba si Letrezelo and Takumi? Totoo naman. Mahirap bantayan. Malawak. Pero, tingin ko dapat suyurin nila yan kung sino yung gumagawa niyan. Pagbuhusan nyo na ng Intel funds. For me. Well, ito naman ako mga clear. Ayoko naman kasi silang sisihin. Kasi hindi ko alam, wala akong personal knowledge kung paano ba ito gawin. Kasi minsan, sa totoo lang ang dali natin maghusga, ang dali nating mag-isip na, ang dali naman gawin yan eh. Pero, pag nandun na tayo sa loob, parang hirap. Di ba? Katulad niyan, dati rin. Pagka may biyahe-biyahe, ang Pangulo, nung wala pa ako. Sabi ko, kailangan madami. Bakit kailangan may ekonomista, merong miyembro ng ganyan, isang sekretary ganyan. Sorry, ngayon lang siya nakita ko bakit kailangan. Diba? May mga pinag-uusapan, katulad ng mga bilateral meetings, may pinag-uusapan niya tungkol sa ekonomiya, may pinag-uusapan niya tungkol sa seguridad. Yung pala yun. Kaya pala marami rin mga involved na sekretary sa dapat kailangan. At pati yung mga cameraman, kailangan siya. Kailangan siya. So, sabi ko, pagka pala wala ka sa loob, ang bilis maghusga. Ganun din ako, guilty ako dyan. Hindi ko alam na ganun pala yung trabaho. Kasi, aga mo, dami mo ito-prepare, diba? Lahat ng records, dapat dala mo. Yun.
Well, anyway, so yun nga mga kapatid, di ba? Kung backdoor yan, una-una, hindi ka lalabas backdoor kung alam mo hindi ka naman tumatakas. I mean, hindi ka lalabas ng backdoor kung hindi ka tumatakas. Anong point, di ba, Addictus and Eseng and Rex Sevilla? Ha? Ano ang sense na ikaw ay magbabackdoor? Wala ka namang mali. Di ba? Tumalilis ka eh. Tumakas ka. Tapos, dyan ka mag-iingay sa ibang bansa. Nagtrabaho yan on their own. Hanggang ngayon, wala pa rin akong kontak sa ICC. Ito, ICC. Pero hindi ka naman ba't si Senator Bato yung ICC? So, ito, basta si SOJ, wala daw siyang kontak sa ICC. Hindi naman. I don't think threats work. It's more of an appeal to the sense of propriety. Ito totoo naman mga kapatid, ICC eh. ICC lang, ayoko ilang. Pero if you do not want to cooperate or to tell something that you know, what can ICC do? Wala yung compelling power. So, ano yung sasabihin? Iya ka mga garapata, attorney. Di ba? Consens tayo mga kapatid. ICC yan. Dapat pipilitin yan. Di ba? Sabi nyo nga, wala tong power, walang kapangyarihan. Ang dami nagsasabi, dami nag-vlog, wala nang kapangyarihan ng ICC. Anong power yan? So, hindi ba taliwas ngayon to sa sinasabi ni Senator Bato? Na namumuwersa? How can the ICC staff or investigators or prosecutors or sino mas ICC relative mamuwersa ng uniformed personnel? Di ba? Ba't sila matatakot? Doon na lang ang power. Ang sabi. Di ba? A sense of nationalism and humanitarian spirit. Yun ang hinahanap natin. Sir, balikan ko lang, sorry, Harry Roque. Yung dalawang passport na yun, parehong regular passport. Parehong regular passport. Di Oh, ba, regular kung official pa passport. yun siya, meron siyang diplomatic at meron siyang regular. Ang alam namin, meron siyang dalawang regular. At least, dalawa. Same name, sir? Same name. Very similar. Or Ala, dalawang regular passport aside from the diplomatic passport niya dati. Agoy, Harry Roque, paano yan? maybe a difference in Well, anyway, sinasabi niya, pero yung mga ibang assistant niya, di naman siya kunukonta. So, most probably, meron siyang konting info niya. At ito, tumatango. Okay? Pero sabi, aralin naman, di ba? Ulit. same name. Very similar. Or regular. At kung official pa rin siya, meron siyang diplomatic at meron siyang regular. Ang alam namin, meron siyang dalawang regular. At least, Tumatango siya. Hindi naman pinipigil nito. Well, anyway, tingnan natin kasi inimbestigahan pa. dalawa. Same name, sir? Same name. Very similar. Or maybe a difference in baka middle initial o kaya second name niya, hindi natin alam. So, ano pong investigation yung gagawin niyo? Ay, paano namin yan? Papahalukay namin yan. So, in other words, Ipapahukay. Bubutasan ni General Torre yan. Putragas, bubutasan niyo si Harry Roque? Agoy. Joke lang. Sige, tuloy. mga clear, may lumalabas na ng dalawang attorney. Harry Roque. Pero, maybe, hindi pa sila sure eh. Tentative to. So, iimbestigahan pa nila. Kasi hindi dapat ginagawa yan. So, Okay. middle initial o kaya second name niya, hindi natin alam. Ulit, reaction. Baka middle initial o kaya second name niya, hindi natin alam. So, ano pong investigation yung gagawin niyo? Ay, paano namin yan? Papahalukay namin yan. Kasi hindi dapat ginagawa yan. So, we are petitioning for the cancellation of his passports. Kasi nga, Siguro kaya nila nakita na may dalawa. Kaya kung hahalukayin pa ito mga clear, dapat lagyan na tayo, maliwanag tayo dyan. Hahalukayin pa ito Jonathan Bugrin. Yan ha. Thank you. From Castilla Zambales. Papahalukay pa nila kasi siguro nung humahanap sila, kasi kailangan pag-passport mga clear, kailangan mo yung details. Baka lumalabas may dalawa. Pero lalaliman nila yung pag-iimbestiga kasi syempre pag nagpapa-cancel ka ng passport, dapat yung sigurado ng passport nung tao. Diba Kati 711? Syempre kung pareho yung pangalan, halos pareho lahat. Baka makancel mo yung isang Harry Roque na hindi pala yung si Harry Roque. So far siguro sa initial nila investigation may lumalabas na dalawa. So lalaliman pa nila yan. Lalaliman pa nila pag-iimbestiga niya. Okay? Alright. fugitive from the law na siya. Umalis siya, nung meron pala preliminary investigation, sinagot niya ngayon noong sa nasa Abu Dhabi siya. Kaya sa ngayon, kung di siya uuwi, magiging fugitive from the law siya. E mukhang wala sa intention, nag-apply siya ng asylum. Actually, mga fugitive na siya. Kasi na-charge na siya sa court. May warrant of arrest siya. At ayaw niyang humarap. So, considered fugitive. Magante. Pero ang paningin namin, Putragis. hindi angkop ang asylum sapagkat ang human trafficking ay isang kasalanan na alam ng Europa na against our interest and against universal interest. So, yung third passport, ano possibly yung third passport na tinitid? Third? Yung third passport na tinitid nila, yesterday you mentioned 2 to 3. Wala, same. Baka iba yung middle name, iba yung... Tingnan natin. Basta Hindi pa sure mga clear. Ayoko naman sabihin marami siyang passports. Kasi kung iba yung middle name yan, dapat check nila. Kasi nga, baka different person yun. Tapos na-cancel, yung pala, sa ibang bansa. Makikita naman din sa immigration yan eh. Kung nakabiyahe yan. Diba? Matitrace naman yan eh. Tama. Kung yung taong to, yung ibang Harry Roque is naka-abroad or sa Pilipinas, o yung may mga, ang pangalan Harry Roque may passport,
Aba, lumantad-lantad kayo, baka kayo ang napagbibintangan pareho. Kung may kapangalan. Wala pa. All Philippine passports. Wala pa nga. We will ask the DFA about it. Kasi DFA ang gumagawa yan. So, wala pa. Tingin ko, ang nakita lang nila is baka dalawa, parehong kapangalan, pero baka mag-iba ng birth date. So, yan, hindi pa. So, huwag muna natin, ako in fairness, ayoko naman sabihin na may dalawa agad passport si Atty. Harry Roque. Yun pa lang yung initial nilang nakikita. Okay? Initial. Hindi naman DOJ, hindi naman immigration. So we will ask the DFA. We'll see. Siyempre, we will ask the DOJ, the DFA to cooperate with us in this very important thing. Secretary Roque repeatedly is posting sa Facebook or online na parang daring the authorities at may defend. What sort of message would you like to Nahanap na attention yun. Malaki problema nun talaga. Hello? Alert ka? message? Parang daring the authorities at may defend. What sort of message Daring? sa Facebook or online na parang daring the authorities at may defend. What sort of message? Dinidare ang government. Nahanap na attention yun. Malaki problema nun talaga. Sir, balikan natin paano siya talaga nakaalis. You mentioned Sa tawi-tawi dumaan yan. Tawi-tawi. Tawi-tawi dumaan. Wala bang nagbangka o nag-speedboat papuntang Malaysia via Sipatan and Sabah. Wait. So, speedboat hindi jet Oh. ski mga ka-clear. Speedboat, mukhang speedboat. Anyway, hindi naman makakarating ako, walang gano'n, di ba? So, definitely, may ginamit yan, may hinari yan, baka yung kakilala ni Cassandra Ong, nila Alice Goo, ayaw na magsalita nila Alice Goo, di ba? Pero, Pinoy din yan, di ba? Nakakataka kasi mga ka-clear sa ibang Pinoy. Sorry po, Nakakatakas sila, no? Tinakas ng speedboat. Ayoko i-justify. Ay, kasi sabihin natin, may kumita ng pera, pero yung paggawa sana na mali, katulad ng ganito, pinahirapan nyo kasing gobyerno just for the money na ibabayad sa inyo. Diba mga clear? So, bakit kaya, ito medyo nakakasad in a way kasi yung pagiging nationalistic natin nawawala. Diba? Sa akin, yung pagiging makabayan natin nawawala. Tapos, ready pala tayong siraan mismo yung bansa natin dahil ginawa kang scholar sa ibang bansa. Hindi ganun Maka-scholar sa ibang bansa. Tapos kapag nagsulat ka daw ng maganda dito sa pabor sa isang bansa na to, diba? Parang muna ititrain ka muna. Tapos, pag-aanuin ka. Pag susulatin ka na magaganda tungkol sa bansa na to, pag naging maganda, scholar ka nila. Diba? Tapos later, syempre, bayaran ka na. With that, nabebenta nyo yung bansa nyo. Because of that, mga articles or writings against the government. Sad, diba? Alam, minsan naisipin mo yung ibang mga heroes nung panahon pa ng mga kanununuan natin. Parang ipinaglaban yung kalayaan. Pero, diba, parang naibebenta mo for making yourself a keyboard warrior. Pabor sa ibang bansa. At against bansa natin. Diba? Medyo sad yun. Kakasad. Sir, sabi ni Roque, very mature na yung cancellation of passport. Kasi may emotion. Well, that's his opinion. Ba't naman premature? If fugitive na siya di ba pinakita ko sa inyo mga ka-clear? Yung bago pala dito, syempre subscribe na po, tapos like na rin po kayo. Share nyo na rin. Pero mga clear, in-explain ko sa inyo kahapon Kapag ikaw fugitive na from the court, pwede na mag-apply, di ba? Sa court para ma-cancel yung passport. If fugitive ka na So, ba't premature? Why premature? Diba? Kaya sabi niya, it is his opinion. Sir, may dadagdag ka ba? Anyway, itong purpose natin talaga rito, isa sa mga sinabi ng Pangulo ay isa sa isang e-gates, gagawin natin mabuti ang travel experience, and we're doing everything for that. Kaya nga ngayon pa lang, tumikilos na. At kung nakita nyo kanina, yung dating Philippine Village Hotel ay nagiba na lahat, tatayo na yung Terminal 5 in accordance with the contract with the NNIC. Kaya NNIC very critical dito, and we're just very happy that they are cooperative and very concerned about how the experience will be for the traveler, for the Filipino traveler or the foreigner who wants to go to the Philippines. Sir, are you aware doon sa expose ni Atty. Piso regarding that? Oh yes. May mga problema talaga tayo sa maraming dating mga tao natin doon at yung mga ibang nandiyan ngayon na gusto pumapor sa mga supplier. Ayaw natin ng ganun. Gusto natin patas ang laban para we get the best deal. The Filipino people will get the best deal. Wala sisipakin daw, sir? Hindi pa natin alam. Titignan pa natin. Never miss a Ayan, story. okay. Unlock exclusive access to Okay, salamat sa paira sa video. Okay? So yun, dalawang topic yung ginawa ni ni SOJ Remulla. Kung paano tumakas, hindi lang regular na umalis, tumakas. 'Di ba? So, bakit tumakas? Bakit kailangan tumakas? Bakit kailangan gumamit ng backdoor?